Kung may panibagong insidente na naman ng pangaras at pangaharang, binangga na tayo ng barko ng China Coast Guard, Kong, at pambobomba ng tubig sa pagitan nga ng China Coast Guard at mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard diyan sa may Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Opo. May 4 pang sugatan ng mga personnel ng Philippine Coast Guard. Malala na ito, Kong. Alam mo, mamaya-maya, nandito lang tayo sa hearing ng Committee of the Whole. Magre-research ako mamaya. Kung ito ay makonsider na act of war. Kasi pag ito ay act of war, pwede na itong dalhin sa United Nations talaga at sabihin talagang pinoprovoke na tayo para sa isang ikang war o giyera ng China. Siyempre, alam naman natin, wala tayong kalaban-laban sa laking superpower ang China. Pero kailangan natin ilapit sa United Nations at sila magdesisyon, sila magsasabi sa China para kung gano'n na may sigalot talaga at may gulo at may mabasihan na talagang tayo ay gigirahin ng China, maaring magpadala ang United Nations na parang mga peacekeeping force para maiwasan itong bakbakan o itong tensyon. So maaari sila magpadala dyan ng naval vessel na mga miyembro ng United Nations para magpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Kasi ito ay hindi ko naman kung ito ba ay senyalista ng act of war. Kasi pag act of war, pwede na idulog sa Congress, sa United Nations, at ang United Nations ay maaaring magpadala na ng mga peacekeeping force para maiwasan ang away ng dalawang bansa, Bayan Joe. Kong, nasa linya natin si Colonel Francel Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang umaga. Hello sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating tagapakinig. This is Aljo Bendio, Colonel, at nakasama din natin ngayon si Congressman Erwin Tulfo. Yes sir, magandang umaga po sa inyo. Okay. Anong update, Colonel, sa latest incident na yan dyan sa West Philippine Sea? Sir, bigay ko lang po yung perspective at the onset. So, kahapon sir, yung China Coast Guard and yung Chinese maritime militia vessels, nang haras po sila, they blocked and deployed water cannon. And nag-execute din po sila ng dangerous maneuvers. Ito po, isa na naman pong attempt nila to illegally impede or obstruct yung ating pong routine. Ito po sir, i-emphasize namin na routinary po ito na resupply and rotation mission natin. So our troops, kasi kailangan po natin tignan po ang moral and welfare ng ating mga tropa sa BRP Sierra Madre, sa LS-57 sa Ayungin Shoal. So over and above the steps, they also did executed dangerous blocking maneuver against the Philippine Coast Guard vessel. Ang nangyari po, nagkaroon po tuloy ng minor collision and resulted in the superficial structural damage of the whole po nung ship ng PCG vessel natin. In effect po, meron din tayong 4 na injured dito sa minor injuries po dito sa insidente ito. Okay, Kong, may tanong ka kay Colonel Padilla? Tatanong ka lang kay Colonel ay ano ang may consider na act of war, Colonel? Anong kailangan mangyari para makonsider na act of war ang ginagawa ng isang bansa laban sa isang bansa? Ito po ba ay kung may namatay na miyembro ng sandatahang lakas ng isang bansa o may nasugatan? How do you constitute an act of war? Because I believe if it's an act of war, then we can already ask the United Nations to come in and help us because tayo po ay maliit na bansa. Tayo po ay kaya-kaya ng halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. So what constitute act of war, Colonel? Sir, ito po, yun po kasing involved po natin dyan, are civilian vessels, sir. Yung UM4 po is a civilian vessel. So, hindi po siya makukonsidera, sir, na parang more of armed force to armed force, sir. So, yun po, we will look into nga the legality po nung yung ano pong implication non by law if it is done to a civilian vessel. Because we have to take into consideration yung UM4, sir, civilian po siya. Ang Coast Guard is not considered a civilian vessel po. Yan po ay government vessel. It represents and it carries the flag of the
Philippine Republic, di po ba? So, why will it be considered a civilian vessel kung siya po ay government vehicle na dala-dala niya po ang bandera ng buong Pilipinas? So, kaya nga po ang tanong ko sa inyo, pagbabangga po ba ng Coast Guard na barko natin, well, in previous incidents, ay, can be considered an act of war? Kasi may nagsabi po yata isang senador dati na pwedeng pag-aralan kung ito ay act of war, itong aggression na ginagawa po ng China Coast Guard na militia sa ating mga barko, Colonel. Besides, yung mga resupply ship po natin, di po ba, yan po ay flying Philippine flag at sila po ay dinesignate, inarkila ng Philippine Navy natin. Ganun din po nung Second World War, nung ikalawang digmaan, dyan po sa may Europe, pag binobomba yung mga supply ship ng mga British or ng Allied forces, yan is already considered na binomba mo yung sasakyan o barko ng isang bansa, Colonel. Yes, sir. No. In that case, sir, we would defer it po to the proper authorities to determine po kung this will constitute as such. If ganun po, sir, ang atin naman pong Sandatahang Lakas, sir, will abide by the orders that are given to us. So if the necessary orders are given for us to react accordingly, then of course, sir, ang Sandatahang Lakas po will be there to perform our mandate. Alam mo, Colonel, hindi ako nagdududa na sobra-sobra ang tapang ng bawat sundalo natin, bawat miyembro ng armed forces natin, men and women in uniform, Coast Guard, pati PNP. Ang problema, kulang tayo sa gamit. And we do not have enough and we cannot stand toe-to-toe against China. So I guess our best bet, kung ito po ay act of aggression, all we have to do now and we can do is go to the United Nations, the proper channel, and report to them na tayo naman po talaga ay gusto ng girahin ng China. But anyway, we leave that to the decision po siguro of the executive. We leave that sa decision, I'm sure, yung inyo pong leader na Sandatahang Lakas na Philippine Navy, Air Force, Marine at Coast Guard ay laging kausap siguro ang Pangulong Marcos. Pero at the same time, ma'am, what assurance we can give you, the AFP is according to Speaker Martin Romualdez, I am speaking as the Deputy Majority Leader for Communications of Congress, na next year ho siguro ay bibigyan na ng sapat na pondo ang AFP at Coast Guard para po makabili ng mga bagong kagamitan. At I believe we will refocus now our priorities on the external defense rather than internal defense dahil nabawasan na po yung threat sa internal defense, Colonel. Yes, sir, no. It's well appreciated po, sir, the support that is really given to us. And yun nga, sir, with our modernization projects, the Horizon 3, nakita naman natin, sir, yung focus towards external defense na po talaga yung modernization projects natin. We're really looking forward to that, sir, and we really thank you for your support po. Okay, maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Thank you very much, sir. Thank you, Colonel Padilla. Okay, Kong, mataas pa rin siguro ang moral ng ating mga sundalo ngayon at tandang talagang kung ano mang iuutos sa kanila. Maganda itong tutukan natin to, Kong, para at least man lang maibsan ang sakripisyo natin dito. Oo, ang pang-api ng China sa atin. Tama ka dyan, Bay Aljo. Sangayon naman ako dyan. Pero itong sinasabi ng Department of Foreign Affairs, yung diplomatic protest, ang tanong ng mga kababayan natin, hanggang diplomatic protest. Actually, may survey dati, I believe, last December by Aljo. Mga kababayan natin, mas gusto nila yung aggressive action ng gobyerno, pagpapadala ng Philippine Navy at puwersa dyan sa may kalayaan. Hindi makipaggera, kundi parang show of force para lang makita. As a matter of fact, ay si Speaker ay kakausapin niya pagdating niya mamaya ang Philippine yung Armed Forces of the Philippines para tanungin kung bakit wala tayong nakadeploy ng mga fighter jets. 12 yan. Bakit naka-station lang lahat sa basa? Mas kailangan natin yan dyan ngayon sa West Philippine Sea. Para magpatrolya lamang, to show force, to show yung mga fishermen natin na may nagbabantay sa kanila sa kalangitan, di ba? Pagka ito mga fighter jets ng Philippine Air Force. It will be a big sigh of relief by Aljo.
yung naiisip ni Speaker na maglagay ng at least maski na 3 fighter jet lamang, 12 naman yan, i-assign sa Palawan para magpatrolya, para masiguro yung kaligtasan ng mga mangingisda natin. Yun lang ang purpose nito mga fighter jets na ito, by Aljo. Tama yan, Kong, at kinakailangan natin na dagdagan ang ating mga equipment, ang ating mga barkong pandigma, ganun din ang mga aeroplanong pandigma dahil archipelagic ang bansa Pilipinas at hindi natin kayang bantayan talaga mga coastlines natin eh. Okay, itong Benham Rice, napunta na rin sila dyan. Yan ang kinatatakot natin, baka mamaya niyan ayan na, magtayo na sila ng kung ano namang struktura dyan sa Benham Rice na nais din nilang agawin yata. No? Okay. Yan ang sinasabi natin kahapon pa. Dapat talagang bantayan na mabuti kasi baka malingat tayo. May mga istruktura na sila dyan. At sasabihin niya istruktura nila panahon pa nung nilimahong pa. Kung sino man yan ng mga panahon pa ng Espanyol, maiisahan na naman tayo. Naisahan na nga tayo dyan sa Baho de Masinloc. Baka maisahan na naman tayo dyan sa Philippine Rice o Benham Rice. Kaya siguro talagang kailangan bantayan na ng ating mga otoridad, ng ating sandatahang lakas na wala na makapasok dyan at magtayo na kung ano-ano mga istruktura dyan, Aljo. Okay. Ang ating pong diskusyon, bayan, dito po sa pinakabagong insidente ng pangaras ng China Coast Guard. Nagle-level up na po sila sa pangaras sa sarili nating teritoryo sa West Philippine Sea. Dapat hindi natin to palalampasin, bayan. Magbantay pa tayo dahil may pagka-traidor ang China eh. Nasa linya si Commodore Roy Vincent Trinidad ng tagapagsalita ng Philippine Navy. Commodore Trinidad, magandang umaga. Yes, good morning, Aljo. Good morning sa mga taga-subaybay ng Punto Asintado. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, Commodore Trinidad, good morning. Kumusta ang ating mga tauhan ngayon, Philippine Navy, na nasugatan sa insidente nga ng pangaras ng China kahapon sa ating barko? Maayos naman sila, Aljo. Sila ay nakarating kaninang umaga mula sa kalawakan ng West Philippine Sea na malapit sa Ayungin Shoal. Ang mga nataman nila ay mga galos na naman, mga splinter cuts sa kamay, braso. Opo. Okay, ito bang ginawang pangaras ng China, may tuturing ba natin itong act of war na at tayo na idudulog sa United Nations at igiit ang ating pong treaty with America, ito pong Mutual Defense Treaty na? Hindi pa naman ito after kasi kung tutusin mo, ito lamang ay water cannon na dati-dati ginawa na sa atin. Nagkataon lang ngayon, nabasag yung windshield kasi may magsugatan tayo. It is a very irresponsible action by a seafaring nation. Opo. Na hindi dapat ginagawa ito mga unprovoked at called for. Opo. Irresponsible actions. Ano ba ito? Irresponsible action? May mga nasugatan na ho eh. At mga nasira na po yung barko natin. Binanggaan na tayo. Ito, usually, sa karagatan, hindi lang naman China gumagawa sa atin. Hindi ay practice among seafaring nations. Kung ayaw mo ng giyera, pwede pa manggulo sa ito. Opo, hindi malinaw ang linya ni Commodore. Sandali lang, sir. Tawagan ka namin ulit, sir, ha? Opo, sandali lang po. Sige. Okay, tawagan ka namin ulit. Okay, sige. Okay, hindi na parang hindi na normal itong nangyari sa atin sa West Philippine Sea, bayan. Ito'y ginagawa natin, rotational resupply mission lang ito para doon sa mga sundalo natin sa Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal, bahagi po ng Pilipinas yan. Kaya meron nga tayo doon BRP Sierra Madre. Oo. Ito po'y simbolo na atin yan. Yung lugar na yan. Commodore Trinidad ng Philippine Navy, sir. Yes, magandang umaga muli. So, itatanong ko ulit. Ito ba'y may tuturing ng Act of War at tayo na'y dudulog sa UN upang igit natin ang Mutual Defense Treaty ng mga kaaliadong bansa? Hindi pa naman to act of war, no? Bakit dati naman ay ginagawa sa atin itong mga water cannon, mga illegal actions. Nagkataon lamang ngayon na nabasag yung ating salamin at may mga nasugatan tayong mga kasamahan. I would call this a very, very, very irresponsible action by a seafaring nation. Uncalled for, unprovoked, and irresponsible. Okay.
Huwag naman po sana baka isang araw pag ito tuloy-tuloy yung ating resupply mission po diyan. Tama ho ba? Ang ating pong pagpapatrolya sa lugar na yan, lalo na sa pagtulong sa ating mga mangingisda, ang pagbigyan ng pagkain, kung ano man, mga inuming tubig sa ating mga sundalong nakadistino dyan sa iyong Insol. Pag isang... yes, Aljo, Opo, kung mas lalong lalala ang sitwasyon, marahas na pong gagawin ng China sa atin, ano pong gagawin natin? May mga options naman tayo. Opo. Ang Philippine Navy may iba't ibang options na binibigay naman natin sa Unified Commander, sa Western Command. Aha. For them to select kung anong gagawin nila, siyempre with clearance from the National Task Force for the West Philippine Sea. Opo. So, kung bubugaan tayo ng tubig, babanggain, okay lang, documentation na lang tayo. Hanggang doon na lang po ba? At diplomatic protest? Hindi naman. Okay. Like what I said, may mga ibang options naman tayo na actually available na ito. Ready to use, but we have to get the signal from on top. Okay, so naantabayan na natin kung ano po magiging abiso po sa inyo ng Pangulong Marcos Jr. Okay, ang nais lang siguro ng Pangulong Marcos Jr., maayos ito sa mapayapang paraan. Kasi hindi natin talaga kayang makipagdigmaan sa China. Tama ho ba? Yeah, hindi naman pinag-uusapan doon yung kakayanan ng isang bansa. Ang pinag-uusapan doon yung mga tao ng sambayanan. Tayo naman, historically, mabait tayo, among the most hospitable. Tama. Pero kung inaapi tayo, lumalaban naman tayo. Opo. Ito po, halos lahat ng sinakop po ng China. Nais po talaga sakupin, pati ang Benham Rice. Ito po pinangangamba ng lahat. Yes, Benjo. Aljo po, Aljo. Opo. Liwanagin, Opo. Wala tayong dispute sa kanila. Wala. Sila ang may dispute sa atin. Oo nga. Tayo, pinaglalaban lamang natin yung sa atin. Sila, kinakamkam yung sa atin. Oo. Yun yung, that's the playing board. Ito na Wala nga. tayong problema. Sabi nga ng ating presidente, we are a friend to all, we are a foe to none. Ito na nga, naisisulong nga ni Kong Erwin Tulfo dyan sa Congress with Speaker Romualdez. Kakausapin yata ng pamunuan ng Congress ang Armed Forces of the Philippines in line with modernization para dagdagan, magbubuhos na ang malaking halaga ng pera po dyan ng pondo ng bayan para ibili na makaragdagang barkong pandigma, eroplanong pandigma. At tanong nga kanina ni Kong Erwin, bakit hindi natin nagagamit, magpapatrolya dyan itong mga eroplanong pandigma natin? Meron tayong regular na ginagawa na maritime surveillance flights ng Air Force at ng Philippine Navy. Hindi lamang sa West Philippine Sea, but pati sa mga northern islands natin at sa Benham Rice. So ginagamit naman natin siya. Hindi lamang nakikita kasi nasa impapawid. Opo. May balak pa tayo maglagay ng mas marami pa mga airstrips dyan bandang West Philippine Sea? Mga ports para sa ating mga Navy? Sa ni-repair. May ni-repair tayo, Aljo, sa Pag-asa Island. Sa Pag-asa. Okay, so pwede na ho magamit yun? Yes, actually, nagagamit naman natin ng mga aircraft na hindi naman sinlaki na C-130. Yung mas maliit lamang. May balak pa tayo, doon na natin tawag ito, iparada ang ating mga eroplanong pandigma. Ang ating mga fighter jet at mga Air Force aircraft ay nasa Palawan. Nasa Palawan? Yung mainland ng Palawan. Opo, okay. So, yun lang ang kinakailangan siguro natin dito. Ay documentation, yun ang gagawin, no? Documentation bilang ebidensya dahil lakantabay lang naman ang buong mundo na tinitingnan itong ginagawang pangaras talaga ng China sa atin. Colonel, Commodore, tama ho ba? Oo. Tama yun. At sa atin sila, but again, sumusuporta sa atin. Tayo ay magpapatuloy. Yes, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-reprovision at rotate ng mga troops natin sa West Philippine Sea. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating pong mga kababayan na nandyan ang AFP. Binabantayan ang WPS West Philippine Sea, pati na yung parte ng Benham Rice. Go ahead po, Commodore. Yes, sa ating mga kababayan lahat, rest assured that your Philippine Navy, your armed forces is doing everything it can with all that it has to ensure the integrity of the national territory. From Benham Rice to the Northern Islands to Baho de Masinloc all the way to the West Philippine Sea. Okay, sige, maraming salamat Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Professor Renato De Castro ng De La Salle International Studies, makakausap natin. Professor Castro, magandang umaga. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Opo, Prof, this is Aljo Bendijo
Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, live na po tayo sa Punto Asintado Reload ng PTV at Radyo Pilipinas. Prof? Opo. This is Aljo Bendio, Prof. Okay. Ito bang latest incident dyan sa West Philippine Sea? May tuturing ba natin itong act of war na? At kinakailangan na natin kumilos, idulog na ito sa UN, United Nations, at igiit ang ating pong Mutual Defense Treaty with America. Well, ang ginagawa ho ng China ngayon, of course, ito yung term na ginagamit namin, mga analysts, mga academic, yung gray zone. Gray zone. Gray zone operation, yung mga maneuverings nila, dangerous maneuvers, harassment, na actual short of war, no, na hindi naman gumagamit po ng kinetic force, no, pero sa tingin ko ho, no, napipiko na sa atin ng China. Kasi tinutuloy pa rin ho natin yung resupply mission. So, China is using tinatawag natin the escalation ladder. So, hindi na lang po, ang term ko dito, hindi na gray zone, it's going into the darker, more sinister area na talagang gumagamit na sila ng collision. So, delikado. Kasi ina-emphasize ko kanina, no? Yung laban ho talaga hindi patas, no? Kasi ho, yung Chinese Coast Guard, intindihin ho natin yung kasaysayan ng Chinese Coast Guard. Noong 2018 ho, nag-decide ang China, magtaroy tayo ng Coast Guard, no? Para nga ang konsepto nila sa Coast Guard, hindi yan constabulary of the sea. Ang term nila ginagamit nila sa Coast Guard nila, dulo ng kumbaga ano bang spear sa Tagalog? Ano bang spear sa Tagalog? The tip of the spear. Ika nga, dulo ng sibat. Kasi ang goal ng Chinese Coast Guard, ang goal ng Chinese Maritime Militia, at ang goal ng People's Salvation Army's Navy, pananakop. Gustong sakupin talaga. Ang buong South China Sea na. Gusto nilang sakupin. Ito yung ginagawa nila. Pananakop. Ang ebidensya ho dyan, yung nilabas silang mapa na may 10-dash line. Hindi na 9-dash line. 10 na. 10 na. Amin yun. Sinasabi nila, amin na yun. Despite the port, violation niya ng UNCLOS. At of course, ini-ignore ng China yung arbitral ruling na sinabi talaga, walang basehan yung 9-dash line nyo. Pero ito nang ginagawa nila pananakop. So yung Coast Guard ho nila, mabalik ho tayo sa kasaysayan ng Coast Guard nila, noong 2008, nung nag-decide sila na anuhin yung Coast Guard o gamitin nilang spear, doon ng sibat nila, ginawa nila, dinicommission nila yung malalaking vessels ng People's Liberation Army's Navy. Navy pala yan. Dinicommission nila, pinuntahan nila ng puti at sinabi nilang Coast Guard to. Kaya yung mga Coast Guard vessels so talaga nila armado. In contrast so sa ating Coast Guard, ang Coast Guard law natin under 2010, talagang constabulary of the sea lang to maintain maritime order. Saka yung mga barko ho ng mga Coast Guard natin na gawa sa Japan, talagang unarmed. Ito sa tapos kanila, saan ba galing noong January 2021, naglabas ho yung National People's Congress ng batas ho regarding yung Chinese Coast Guard na they are deputized, they are given mandate by their Congress, National People's Congress, of course, by the Communist Party of China, na pwede sila gumamit ng dahas. Gagamit sila ng dahas para talagang ma-effect yung pananakop nila ho. Ito bang mga barko ng China, China-made ba ito? Or Japanese-made? China ho yan. China? Gawa sa bakal ho yan. Okay. Hindi ba ito? Yung Coast Guard ho natin, yung barko ng Coast Guard natin ho, dahil kasi peacetime naman ho yan, nung ginawa yan sa Japan, peacetime yan, gawa sa aluminum. Kaya matindi ho talaga yung pagbangga. No? Kasi yung kanila, yung mga hull ng mga Coast Guard vessels nila, bakal, kasi originally mga warships talaga yan. Talaga armored yan, gawa yan sa bakal. In contrast to nung binigyan ho tayo ng Japan, sabi ng Japan, well, gagamitin nyo lang naman to para talaga for, constabulary of the sea, maritime order. So hindi yan talaga kumbaga gitgitan o pang-bakbakan. I really thought that Japanese made ito. So Chinese made itong mga barko ng China. No, from Philippines, dinicommission lang ito, pininturuan na puti, ay armado ito. Talagang pandigma. Armado ho yan, armado. Ano pong dapat na nating gawin dito, Professor? Dito sa tuloy-tuloy na pangarap sa atin ng China. Sinabi naman ho ng ating presidente na talagang itutuloy natin. Nilagabas ho ng statement ang National Task Force on the West Philippine Sea. Itutuloy natin yan. At sinabi ho ng ating presidente sa harap po ng Australian Parliament sa Canberra, inamin niya, malakas ang kalaban natin. Pero malakas din ho ang ating resolve na itutuloy natin to.
O yan. So parang naiipit talaga tayo sa banggaan ng dalawang makapangyarihan mga bansa, superpower na ito. Hindi, ang ano dito talaga, China. Ang issue talaga is an issue between us and China kasi talagang sinasako po ng China. Sa tingin nyo ba talagang kung tuloy-tuloy ito, talagang wag naman ha? Sasakupin na ng China ang West Philippine Sea. Hindi po talaga sila nagpapapigil talagang tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pangaral sa atin Opo. Tingnan nyo lang ho yung mapa. Tingnan lang ho natin yung bawat Pilipino ho, tingnan natin yung nalabas ng mapa ng Ministry of Natural Resources nila. Na dinagdagan pa nila mula 9, ginawa nilang 10. Ayun ho, ebidensya na ang talagang goal ng China, pananakop. Jesus, wag naman po sana magkagera, hindi natin kaya ang China. Hindi ho. Sandali ho. Of course, binanggit ho ng ating Commodore yung importansya ng Armed Forces of the Philippines. Kasi ang problema lang talaga ho sa atin, miski bigyan po natin sila ng resources, we have to admit the fact for so many years, nakafocus tayo sa internal security. Yun. Dapat external na. Doon na tayo talaga. Ang Armed Forces ho natin, aminin din ho yan ni Commodore, Army-centric. So magtatagal po ito, Professor? Ito problema natin. Magtatagal pa ito. Resources, it will take time to build up. Although ginawa na ho ng Presidente at sinabi na ho ni Secretary Gibo Chidoro na yung natin, Horizon 3. Ng mas malaking, pero it will take time. Training and resources. Naglabas na rin ho tayo nung tinatawag nating Active Archipelagic Defense Strategy. Pero it's a long-term. It's a long-term project ko talaga. We have to train the personnel. Pinaka-importante ho dyan yung mindset natin. So, lalo na ho yung mindset ng armed forces natin na nakafocus pa rin ho sa army-centric tsaka nakafocus tayo sa internal. Okay. It will take some time ho talaga para ma-realize natin. In fact, sinasabi ko nga ho palagi, the Philippines is an archipelagic state. The Filipino people is a maritime nation. Dapat na ho tayo talagang tumutok sa... It's a long-term strategy. Hindi lang ho yan a matter of acquiring weapon system. Talagang mindset ho talaga natin. Dapat oriented tayo sa karagatan. So ito po ito'y magiging normal na kung sakasakali pong tayo mag-upgrade ng ating equipment, magdadagdag tayo ng barko dyan, maglalagay na tayo ng mga aeroplano. Ito magiging senaryo kung tuloy-tuloy ang resupply mission natin dyan sa Ayungin Shoal. May may ganito talaga mga eksena at ito'y magiging kakibat na ng ating pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Explain ko lang ho yung konsepto ng Active Archipelagic Defense. Ipoprotektahan ho natin, ipoproject natin yung comprehensive power, kasama ho dyan yung sandatahang lakas, kasama na ho dyan yung notion ng blue economy. Hindi lang ho sa West Philippine Sea, South China Sea, sa ating archipelagic waters, yung internal waters natin, territorial waters, pati ho yung malawak natin exclusive economic zone. Kasama na ho din yan dyan sa East Philippine Sea o sa Benham Rice Ocean. Kumbaga, isipin ho natin yung Pilipinas parang itlog. Tapos nasa loob ho doon yung both yung exclusive economic zone natin saka of course yung territorial waters natin, archipelagic waters. Pero it will take some time. Ang nag-uumpisa ho talaga niyan, dapat nating suportahan ang ating gobyerno because the government has already taken the first step. Na lumabas nga ho yung National Security Policy nilabas last year na sinasabi ho doon, ang threat na sa atin nasa labas. Hindi na tayo pwedeng tumingin sa loob. Nakikita nyo ba, Professor, na talagang hindi na tubig ang tawag dito, ang ibubuga sa atin? Magpapaputok na sila ng baril? Wag naman po sana ganun. Kasi napipiko na ho sa atin so darating ang punto ganun? Naku. Hindi, pero eto nga ho, although ayoko mangyari, talagang hindi ko naman sinasabi helpless tayo, it's just it will take some time, pero isa ho sa part ng archipelagic defense concept natin, and of course also recognize natin, yung alliance. Yun, alliance. Wag naman po sana. Kasi sinabi na ho ni Vice President Kamala Harris, any attack on Philippine public vessel, including the Philippine Coast Guard, and of course yung Navy, will invoke the Mutual Defense Treaty. Ang kawawa dito mga Pilipino. Nasa gitna mga sibilyan, mga inosente. Nasa gitna ho tayo Unless papayag ho tayo na sukupin ng China ang ating karagatan. At pag sinakop ng China ang ating karagatan, anong susunod ho? Ang ating mga isla. Batay sa history natin sa buong mundo, ang pasimuno at ang ugat dahilan nitong giyera ay ang pananakop ng isang bansa.
No, pananakop. Ayun ho, yung reality. Yun. Okay, so, sige. It will take some time before we develop yung comprehensive capability natin. And I guess even if we develop our comprehensive capability, talagang malaking threat po talaga ang China. Okay, sige po. Pero hindi, ang ano doon, let's not despair. Let's support the government. Let's push for an archipelagic defense strategy. And of course, we give also importance yung alliance natin tsaka yung mga security partners natin. And itong diplomatic protest. Puro na lang tayo protesta. Well, of course, kailangan rin yan kasi protest natin. Hindi natin tinatanggap yung situation. Okay, sige po. But the diplomatic protest should be backed up by the military capability ho. Alright, so praying for peace and reconciliation at maayos na sana. Hindi ho. Tandaan ho natin yung old Roman dictum. Opo. Alam niyo yung Roman Empire ho? Sige po. Meron sinasabi ang mga Roman ho. Hindi ko lang ano yung Latin. If you want peace, prepare for war. Ako. Naman. Ayoko po ng Nandinig gera. Ayoko ng gera. Peace, prepare for war. Let's have peace na. Ayan ho yung kaya ho nakapagtayo ng malaking empire ang mga Romano. Yun na nga. Wag naman po sana. Peace lang. Ayoko ng gera. Well, anyway. Ayun ho yung paradox ng international relations. Yes. Wag naman po sana humantong sa gusto mo ng peace, dapat katakutan ka. O at least respetuhin po kayo. Dahil meron kayo sa datang lakas. Maganda na tayo lahat dito. Anytime. Ay, nako, maraming salamat Professor Renato De Castro ng De La Salle International Studies. Okay ho. Thank you.